Ang pangalawang bahagi naman po ng ating pag-uusapan ay ang community organizing. Marahil po sa inyo ay alam nyo po ang usapin sa community organizing dahil po alam naman po natin ng unang bugso ng pandemya, madaming uri o madaming iba't iba na organisasyon ang umusbong lalo na po sa panahon ng pandemya. Ngunit po, sabi nga po dito, mula po ito sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman po at mula naman po sa College of Social Work and Community Development, lalo na po sa pagtatantos po ni Patron noong 1987. Ito daw po ang ibig sabihin ng community organizing o sa wikang Filipino, pangangasiwa ng komunidad. Una po, paglutas ng problema. Pangalawa, pagpapalakas ng kaalaman at kasanayan, pagbibigay ng prioridad sa mga nangangailangan at siyempre lalo na sa problema at um, magkakasama na gumawa ng hakbang at ang huli ay ang pagpapadali ng proseso. Nakita po ito ni Petron dahil po ang community organizing po o pangangasiwa ng komunidad ay pagtatantos o pagkakaroon ng isang komunidad na nais tantusan ang kanilang problema o nais pong lagyan ng resulta ang kanilang kinakaharap na problema. Una po syempre kailangan dito lutasin ang problema. Paano ba nila malulutas ang problema? Pangalawa, palakasin ang kaalaman at kasanayan. Pag sinabi pong palakasin, empowerment. Paano po nila bibigyan ng sapat na kaalaman? Paano po nila bibigyan ng sapat na talino at ang kailang mga skills ay magamit habang nandoon sila sa isang komunidad? Siyempre po, bigyang prioridad ang mga kailangan, lalo na ang mga problema. Pag sinabi pong bigyang prioridad ang mga kailangan, ano ba ang dapat unahin? Ano ba ang dapat lutasin? Ano ba ang dapat lagyan ng resulta? At makikita po natin dito ang problema. Ang pang-apat naman po natin ay magkakasama sa paggawa ng mga hakbang. Kaya nga po siya tinawag na community organizing. Ibig sabihin, hindi lamang po iisang individual, kundi publiko. Pag sinabi po nating publiko, tayo, tao na nandoon sa isang komunidad, sama-sama po tayong gagawa ng hakbang upang maipakita po natin kung paano aayos ang isang komunidad. At syempre, pagpapadali ng proseso. Sa pamamagitan po ng isang community organizing, mas nagiging madali, mas nagiging epektibo at mas nagiging mahusay ang paggawa ng isang proyekto sa ating komunidad. Siyempre po, batay pa rin po sa ating libro. Ito po ay galing po kay Father Francis Lucas na isang community organizer. Ang sabi niya po dito, ang community organizing daw po ay may tatlong stage. Una po ito yung 8, 4, and 2 step of perspective. Ibig sabihin, makikita natin dito kung paano ba gumagalaw ang isang community. Una po natin dito, awakening, pagkagising. Kailangan po nating gisingin ang kamalayan, kailangan po nating gisingin ang kanilang mga mata, ang kanilang mga matang natutulog. Una po, selection ng isang area. Kailangan po nating alamin ano po ang area nating titignan, ano po ang area nating titipahin. Pangalawa, paano ba makapasok sa isang komunidad? 'Di ba? Kailangan nating alamin yung pagpasok natin sa isang komunidad. Pangatlo, syempre kapag nakapasok na po tayo sa komunidad, alamin po natin ano ba ang nature ng komunidad na ito? Ano ba ang kanyang ginagawa? At pangalawa, kailangan po natin ang community study. Ano ba ang nangyayaring problema? Ano ba ang dapat natin tiyakin? Ano ba ang dapat natin tantusan? Dahil po ang isa pong community organizing o pagkising sa komunidad ay pag-alam sa kanilang dinaraanan at pag-alam sa kanilang hirap at problema. Integration. Paano po natin maiintindihan? Sama-sama tayo dito dapat, hindi ka lang dapat mag-isa. At syempre, ang nakalagay naman po ito ay ang panglima,
contact building, and spotting the people leaders. Siyempre po, sa pagpasok natin sa isang komunidad, hindi naman tayo agarang nagkakaroon ng palitan ng komunikasyon, kundi dapat matutunan natin mag-build po tayo ng connection, mag-build po tayo ng isang komprehensibong talakayan, ng isang pag-uusap o maaari pong isang meeting upang malaman po natin ang maaaring maging isang liderato o pinuno po ng kailang komunidad. Siyempre po, pag nagawa na po natin ang proseso na hanggang 5, unti-unti na po tayong gumawa ng mga grupo. Napakahalaga po ng grupo dahil dito nakikita natin yung mga tao na makakatulong, yung mga tao na hindi lamang pinuno kundi mga taong maaaring magsagawa ng proyekto, hindi lamang ng proyekto kundi ng mga galaw at aksyon sa loob ng kailang komunidad. Siyempre, pagkakaroon po ng mga training at ilang mobilization po na mga pagtalakay. Siyempre, napunta po tayo sa isang komunidad upang maghatid ng solusyon at hindi problema. Pumunta po tayo dito upang bigyan po sila ng mga kasanayan, bigyan sila ng mga trainings, at bigyan sila ng kaalaman kung paano ba sinusolba o paano ba nire-resolba ang isang problema. At syempre po, ang pinakahuli dito ay formation of community organization. Kapag unti-unti na po nating nabuo, unti-unti na po nagiging posible ang lahat ng plano, gumawa na po tayo ng proyekto. Gawin na po natin ito. Gumawa na po tayo ng isang magandang pangangasiwa ng ating komunidad. Yan po ang sabi ni Father Francis Luxa. Siyempre, habang ginagawa na po natin ang ating mga kasanayan, dapat po alam na natin kung paano natin sila papalakasin. Pasensyahan nyo na po na mali lamang po ang PowerPoint. Ang empowerment po ay pagpapalakas. Ngayon po, habang pinapalakas po natin ang isang komunidad, dapat nagkakaroon po tayo ng program planning na kung saan inaalam po natin ano ba yung mga programang gagawin nila, para saan ba ang programa, ito ba ay sasaknong sa project planning na kung saan yung kinakaharap po ng isang komunidad ay tinatantusan natin sa pamamagitan ng solusyon. Pangatlo po, ang implementasyon. Ang implementasyon po ay dapat nating magkaroon ng mabilisang proseso dahil po ang implementasyon hindi po magiging posible ang mga paggawa ng programa at proyekto kung walang implementasyon. That's why po kaya tayo pumunta sa isang komunidad. Pang-apat, evaluation. Naging epektibo ba ang iyong ginawa? Naging maayos ba ang resulta? Dapat po dito consistent o tuloy-tuloy po yung ating pagtatanong upang mapunta po tayo sa restructuring. O ibig sabihin, ano ba yung dapat nating um, ano ba yung dapat nating i-stay lang? Ano ba yung dapat nating buuin? Ano ba yung dapat nating ayusin muli upang magkaroon tayo ng isang empowerment sa kanila? Upang magkaroon po ng programang hindi nasisira. Malay po natin, sa isang komunidad, meron na po silang ginagawang counseling. Ngayon, titipahin lang po natin yon. Ano pa ba ang idadagdag sa isang counseling? Ano pa ba ang idadagdag sa mga usapin po? Kailangan ba dito ay lalaki sa lalaki, babae sa babae? O iba pa po nating dapat mga malaman? Siyempre, pace out. Tanggalin po natin ang hindi epektibo. Tanggalin po natin ang hindi nakakatulong. Tanggalin po natin ang wala naman na pong maibibigay na ambag sa ating pong ginagawang pagpapalakas ng isang komunidad. At syempre, habang itinatayo na po natin to, nagkakaroon po tayo ng mga bagong sistema, lalo na po sa work overflow po ng isang community organizing. Ito po ay maaaring magkaroon na po ng mga kolaborasyon sa iba't ibang opisina, ahensya ng gobyerno na kung saan napapansin, natitiyak at muli pong nabubuhay ang isang komunidad dahil po sa tulad nating mga development communicator na tumutulong sa isang komunidad nang malaman ang mga solusyon sa problema na dapat nating nalalaman.
Siyempre po, dahil po tayo ay nasa usapin po ng community, alamin po natin, ang community po kasi yung tinatawag nila na passive recipient ng mga nangyayari. Ibig sabihin po dito, tinatanggap lang kung ano lang yung nandiyan, pero hindi natin ginagawa ng solusyon. Siyempre, pag sinabi po nating community, ito po ay nakakulong sa kahirapang hindi makatao. Pangalawa po, pag sinabi nating komunidad, nalulunod po tayo sa paulit-ulit na hirap na dulot ng iba't ibang issue ng lipunan. Kaya naman po, to the rescue, ang community organizing. Syempre po, ang community organizing ay sila po ang matinding gigising sa mga tao. Pangalawa po, pinapaunlad ang kailang kasanayan bilang isang pinuno sa loob po ng isang komunidad upang solusyonan ang problema ng kailang lipunan. At pangatlo, ito po ay paglahok ng publiko sa pamamahala ng kanilang mga proyekto. Tama po kayo, sa loob mismo sila ng kanilang proyekto o sa loob mismo ng kailang komunidad upang isagawa ang proyekto. At ang panghuli naman po dito ay pagpapalakas ng taong bayan. Ito po ang kailang pinakamandato. Dahil bakit po? Ang pinakamandato po ng tao o ang pinakamandato po ng publiko sa kailang komunidad ay palakasin. Una po, ang kailang kaalaman. Pangalawa, ang kailang loob. At pangatlo, ang pagpapalakas ng kanilang inisyatibo na ayusin ang kanilang komunidad sa pamamagitan ng community organizing. Kung mayroon po kayong tanong, mayroong agam-agam at mayroon pa kayong gustong malaman, tara't magkwentuhan po tayo. May dalawang tanong po ako na iniwan. Una po, sa mga nabanggit na 5 proseso sa pagsasali ng komunikasyon sa teknolohiya para sa agrikultura, ano ang pinakamahalaga rito? Ipaliwanag ang iyong sagot. Pangalawa, maaari ba kayong magbigay ng isang komunidad, lungsod, probinsya o isang lugar na nagsagawa ng community organizing? Saan at paano ito nagsimula? Muli po, ako po si Brian De La Cruz at ako po ang inyong kaklase para po sa ating asignatura na Communication and Social Marketing. Nandyan po ang aking librong pinagbatayan para po sa aking paglalahad o ang aking pong pagbabalita patungkol po sa komunikasyon, lalo na po sa usapin ng social marketing. Maraming salamat po.